vaporizing liquid, cartridge operated water, operated loaded stream, copper or brass shell. Kaya inisira may mga instances na pwede sumamo. Ini nga, fire extinguishers. Mo nga gibabawal sira. Okay, what are the prohibited acts involving the operation of fire extinguishers? Naman mga bawal? Tampering with or modifying fire extinguishers. I-modify mo, butangan mo pako, butangan mo ligong, silinyador, butangan mo, kung nanin trip, bawal. Unauthorized use for non-firefighting purposes, iton. Trip mo lang yung kaklasmitan pag inisprayan niya na didi. Bawal iton. Neglecting regular inspection and maintenance, yan. And actually, an aton fire extinguisher, under RA 9514 sa Naton Fire Code, waray expiration ng fire extinguisher. Pero, kinanglan, maintenance. Para sa sito niya na, sakto gadagi mo ni sir, nakapitay. Diri naka patong sa salog. Kaya no, kisusugad, di ba? Pag ang metal, napintan, gisugad lang nga expired kay mga man parang pinakaharaming na term. Operating without proper training. Yon. Nakita niyo sa to, nag-viral na MTPB ba to? Sa Manila? Nga, amot kung kanya scooter ba, nasusunog o na ano? Fire extinguisher training. Simple man lang ito, tiga sa BFP. Tumal na, di warkas mo pamati. Okay. Nga sa firefighting equipment. So, sa firefighting equipment, may kit mga communication systems like what? Communication systems, usually, ato ito sa Amerika. Ang kanra kaupayan dito, may sira itong mga communication system nga. Halimbawa, sa yung lugar na kayong sunog, automatic nag-alarm sa kanra system. Diba? Social sira. Kita man didi, marites lang ang labanan. Or Facebook Live. Danay pagod, anaabot sa mga balita, iba. Sir, gulpin ito mga bablay nga nasunog. Mga bablay, pag-abot na mo, alad lang ngayon. Na kaya na ano tatawa. Okay ka lang. Which is nakaka-apekto sa amon responde. Kasi siyempre, isugaran ba naman kami mga bablay, di ka magapura. Kung nakaligis ngayon kami, di kan alad lang ngayon na maabutan, di ba? Masurusuntok, ganda nag-report. Kaya sana all nala. So usually ang communication, ang amo lagi gagamit radio, ito two-way radio. Walkie-talkie bagaw pa. Ganay man nabuligan kabalikat. May santusan nag-report, sir may sunog ko nung pagpakyani ko din dapit. Ambot sir, kung basta bawa sa radyo may sunog. Sino man sir nag-report? Ambot lahat sir, basta nagkadila kay may sunog ko nung. Dili pa kam sir makadto. Alam mo, gutatay, di man kami makadto. Di ba? Kakuri. Mga ito na nasa iyo, nakakapadilig sa responde. Ito yung imbis nagaganaan ka na magliwan, pero nasasamukan ka kung tikain ka. Nag-report, di maarang kundiin. Grabe trip. Next is personal protective equipment or PPE. So, kinahanglan, pero may tulungan. Ambot ko na ibaro kami sa ito. Nag-responde kami sa ito, wariat gloves. May nag-ulog na kundi sa kamot. Kasi lutong good. So, kailangan talaga ang PPE. Pati ang boots. Di ba? Nakasulat man kam, di ba? Mo pa itong gawin ito, panuma. Pagbalik mo, gulpinin mo, mangga. Fire vehicles. Firefighters have several types of fire vehicles. The main types are engines. Mo ito ang tawag sa fire truck. Fire engine talaga ito. Mga nga sa Manila, ang nga pagngaran nila sa fire truck, engine 1, engine 2. Dili man sa ato, ragas 1, ragas 2. Kaya waray, tanan nga daan sa Manila, nga di man gipipilak sa probinsya. Di ba? Tapos masawada, civilian, sas, nagre-respondi kami, wakay iyo truck. Kay paliti kami truck. Mara kang tagpira truck, fire truck? Sa tingin niyo pera?
Pera? 1 point something. So actually, it is 20 million per fire truck. Per fire truck. May na ito mga gamit. Kompleto. Palikit buwas, tagsarayo. Okay? So, may lagi susulat nga, ladder appliances, which is waray kits itong didi. Ito may mga hagdan nga nagpapataas. And then, ani katuloy is rescue vehicles. Ito pareho sa MDR, mga rescue vehicle ito. Sa Manila man, mayon sir dito, rescue vehicle. Fire truck ay tsura, pero puro mga pan-rescuehan ato sa kanila yung waray tubig nila. So, lima nito. Yan, engines. Ano? Actually, man yung mga pictures sa Amerika. When it comes to didi. So engines, also called water tenders, have a large pump that takes water from fire hydrant or other source. So ang ladder appliances man, may da turntable, may da hydraulic. Ang turntable man, ito natalibong. Kay mayon siya round sa ilarom. Ito nga white, adang ikatulong nga picture. Okay? Ang hydraulic man, ang hydraulic platform, ito nga white niyan, sorry. Ang turntable, ana di sa ikadua. Kaya may platform, ito nga parang may basket sa duro. Halimbawa, ito may nagsisuicide, mga sa Manila, angay talaga. Didi, suicide. Pira man, nagbigti, wala pakahangos, gibutang sa siki. Oh, wala pang makita siya. Nag-loading siya. Nagbigti siya. Sa oras siya pakahangos, gibutang niya sa siki. At least nagbigti lagi hapon. Anay na po kanya, nagsulkan niya ang ulo. Balik. Sa ulo ka na. Okay. Firefighting vehicles are equipped with portable ladders of various types and sizes. They also carry forcible entry tools. No, ito yung mga forcible entry tools. Atcha, ano pa? Hammer, pipe pole. Bago pa, kung kuno, dukdukan ni silong. Okay, and then, fire vehicles, adinan rescue vehicle, ngayon susugad ko. Enclosed vehicles equipped with many of the same kinds of forcible entry tools, ladder appliances carried. So, adanan, upudan kanra mga hydraulic jacks, for lifting heavy objects. Labi na itong mga nadidisgrasya sa itong vehicular accident. Na may mga panutod ng mga dagkong mga cutter. At ito ng rescue vehicle. Ang may dalas ito, dili sa Northern Samar, dili sa dili rescue vehicle, rescue equipments la sa Katarman. Ito yung mga sirs nga nagpaka-black nga si orange, mga SRF silang tawag sa kanila. A special fire vehicle man, include airport crash, tenders, and hazardous materials units. Adaw, nakikita niyo ito doon ng ilarom. Ito nga na gamiton sa ipanimalay ay nalapaglaw. Mo hindi mo payapi sa Lantaka Festival. Mga massage sa kadako kay kanan airplane man di ba? No? Kaya langan malatito dito nga fire truck. Ito 1.5 nga no sa lim gamiton sa airplane. Bay sumugol ito aeroplano. So itong kadagkot malit sa kanila. Okay. Okay, before kita mag-proceed sa fire investigation, which is the last part, mag-break muna for 5 minutes. 5 minutes lang ha, para dala-dala. John, it is the process of determining the origin, cause, and development of a fire or explosion. So it is under the NFPA 921. So simply determining the origin and cause of fire. So sino wala nagkakandak fire investigation? Si fire investigator. So an individual who has demonstrated the skills and knowledge necessary to conduct, coordinate, and complete a fire investigation. Okay.
So why do we investigate fire incidents? First, identify the origin of fire, identify the cause of fire, determine the responsibility or liability, and prevent reoccurrence. Para di rin na mautro. Ano? Kaya dali kasi, may mga incidents man nga, di rin man tinuyo. Like accidental, no? Or, halimbawa, natural. Nanon mga countermeasures na to para di rin na ito mautro. Mga, we need to investigate that. Kung paano siya nainabo. Dali nga ni, pag nag-investigate kami, gire-reenact na mo ang pagsunog. Kung halimbawa, may kami nakita nga substance nga may lang gigamit, naghanap kami sa itong substances, gitry na mo kung itong ba talaga ang tinika. No? Purpose and importance of fire investigation to determine whether a crime has been committed, natural. To identify and apprehend the perpetrator, kung may good man crime nga na-commit. To comply and satisfy the requirement of law, provide evidence to support the conviction in court. Natural. Pag waray fire investigation, paano mo masusuportahan? Nga itong nga tao is nag-commit talaga sila arson. No? So who are qualified to investigate fires? A fire investigator should have the following traits. First, possession of knowledge and investigational techniques. So, sino ito? Usually, kita as criminology graduate. Okay, sa ato pala, years ng pag-eskwela, may investigation. And then, dungan pa sa mayong training under the fire investigation para sa mga, you have the sufficient knowledge in conducting the investigation. Nari mga techniques. So, we should have an insight of human behavior. Happy na itong saad. Labi na pag as a criminologist, maarangkit nga may da iba-iba nga behavior ang tao. May da iba tripla manunog. May da man iba para la sugar nga siya sikat, no? Yung mga satsiton. Or, he should have a first-hand knowledge of the chemistry of fire and its behavior. Para yun na sa ibihin mo. May nakang first-hand knowledge sa chemistry of fire. Gitakil ta na kanina, gulpi na nga niya ito. Maharapang kanina, grumble na yan na. Ani ba, wala man pag-grumble, nagkawara. Ano? Punta, pagpamati nga di, ayaw pagkausa na di. Takbo la sugad. Okay? He should be resourceful. Yan. Mauna ko din inay na busa. Di ba during your CDI, may investigation parang acting? Nag-investigate cam, I mean, team cam, di ba? Yes. Oh, kitain niyo sa reality. One-man team ang akong giving. Ako ang team leader. Ako ang investigator. Ako ang photographer. Ako ang evidence collector. Tanan-tanan na. Kulang na lang, mag-selfie dito. Iba-iba bado. Signatory sa iyo classmate. Because that is the reality. Kulang na kulang talaga ang personnel. Manila man lang, pero may sufficiente. Kung tutuusin kasi sa sayong shift, normal shift, sa sayong fire truck daw, 7 na na-responde. Katarman lasonan kaya maka-achieve. Kami man, nagre-responde pala ito na, waray pa ito nag-investigate. No? So he should be resourceful. So, dapat maaaring ka mag-utilize sa mga halimbawa, camera, o cordon doon, o daraistro, higtitanan doon. Diba? So, ada nito sa iyo pamahagi. How to conduct investigation. You should be resourceful. Is fire investigation complex and unique? Complex ba talaga ko, no? And unique ang sa yung fire investigation? Yes, because the reasons fire destroys evidence. Sa'yo dun sa pinakamakuri. Makuri na nga ni maghanap evidence sa criminal investigation pala. Fingerprint, blood, hair. Makuri na makahanap. How much more? Nasunog pa.
Di ba? So, sa'yo itong challenge sa fire investigator. If it is arson, it is planned, motivated, and committed in discreet, sekreto. Rarely can there be an eyewitness in arson. Di ba? An arson ang sa'yo sa pinakamakuri nga crime. Kaya waray eyewitness. Sino ang nagdagkot? So, sir, sino man na niyo magiging witness na pag conduct ng investigation? Ano nag-report? Sino ba nag-report? So, siya na magiging witness ko. Pero, the usual talaga, waray ka mahanap nga witness nga magtutokdo nga gituyo ito nga balay pagsumuga. Like dito sa mga uma. Para na sa pambuhan, pasalugon. Kakatuon mo ito, magbaluto ka. No? So, ito kaka-kori. What are the roles of the fireman in fire investigation? Firemen are usually at the crime scene ahead of the fire investigators. So, siran mag-responde in firefighting operations. Hence, they are valuable sources of information. So, the usual, kami, ang akong game mo, as fire investigator, dak na upod sa truck. Nag-scooter lang. Kay para mauna, mas kari ko kasi ako nauna kaysa sa firefighting team. Kaya pag una ka dito, marang ka dahil sa kamutangan. Na kaya na ako man role is multitasking. Ako man ang team leader sa firefighting operations. So ako tahan fire investigator. Diba? One-man team na itong tanang-tanang. So, ikaw ang maging eyes and ears ng police before. Kaya pag may na-identify nga may nagsunog talaga, ikaw ang kukuhaan sa tanang nga details sa police in order to file a complaint. No? So, dako ni mo role. So, tanday nini. Ini nga tulo ng mga law. Inisiraan nagpapamatunay nga BFP shall have the power to investigate all tanan-tanan causes of fire. Ito nga Section 54, Chapter 4 of RA 6975. Nga ng 6975? Ada na. The LG Act of Section 50, Rule 8, IRR of RA 6975. And Section 3 of 11589, which is so kamila po ang may power to investigate all causes of fire. Sir, how about itong mga nasunog na barko sabot nga sa dagat? Sino man? Di ba, gibanggit sa to sa iyo OJT nga, ang bumbero maresponde sa barko nga nakaduong sa pier. Pero pag bumulag na sa pier ang barko, pag nasunog, di rin na kami ang maresponde. Sino man? Coast Guard or Navy. Pag imbestigar man, sino man mag-imbestigar? Di rin na nakadak ha, nakabulag na siya, di na siya sabot niya sa dagat. Sino man? Kung sino nag-responde? Sino man? BFP lagi ako. Kaklaro man, di ba? All causes of fire. Tapos ito nga SOP number sa ilarong, mo ito ng pinaka-latest nga Standard Operating Procedure sa Fire Investigation. BFP SOP number 2023-001. Okay na? I-search na lang ito niyo ng mga section. Okay, haglaba na wakong leg butang. Ang title na lang niya. Ito ang amon gibabasihan para mag-imbestigar kami sa mga tanan nga sunog. Mayroon nga ni sa magpugong, mahal ito ng papakita nga balaod. Yan wala sa mga kapigil pag-imbestigar. Okay? Ngarigit sa
basic method of fire investigation. So fire investigation, first is receiving the assignment. Pagka-receive sa assignment, the investigator should notify of the incident, nanon kanya role, tas kung ano kanya kailangan i-accomplish. Followed by preparing for the investigation, nanon yung may prepare, PPE, ang mga gamit mo sa pag-collect, sa evidence, camera, cordon, tanan-tanan. And then, conducting the investigation. Hindi na ka na mag-examine sa crime scene in order to collect all available data. Tapos, pagka-conduct mo na investigation, magko-collect ka na. Collect ka na evidence and then ipipreserve mo. Kaya kailangan mo i-preserve ang evidence. Para di rin ma-alterate, di rin mawakay. Ano? Kasi pag nilabdan ito sa iba, mawawakay na ni mo investigation. Okay? And then, analyzing the incident. Kaya nakarawat mo naman ng tanong ng evidences. I-analyze mo na, paano ba nasunog? Or sino ba nagsunog? Paano niya gisunog? Ano? Di na mo na may babaruan. And then, dili ka na magkupansin conclusion. Ini nga sunog is dituyo, ni kuan sa pamaagi sini. Okay? Mga tanong basic methods of fire investigation. Adi ang tanday niya. Sa yan isa nagawas liwat. So, adi investigation reports. First, spot investigation report. Accomplished and submitted within 24 hours from the occurrence of the fire incident. So, within 24 hours from the pagtikang sansunog, SIR dayon na nimo himuon. Pag progress man, accomplished and submitted within 7 to 15 days. Na naman sulod sa progress? Ang progress sir. Parang update siya sa SIR. Kasi ang SIR, initial mo na investigation. Nag-interview kasi ni ng mga witness, may nangaranan. Pag may nangaranan na, before ka maghimo progress, kailangan maka-istorya mo ito ng maging ngaranan. Para dito mo na-indicate sa progress. Nga according sini nga kan Maria, nasayungan nga security guard sini nga structure, mga niya kanya game on that time. Nano kanya na-observe. So mo ito ang progress, parang i-update mo. Parang i-istorya mo ang nainabo tungod sa nimo investigation. And then ang final man, which is accomplished within 30 to 45 days from the occurrence of an incident. Dida mo na i-finalize, dida mo na susugaron kung gituyo ba talaga o diri. Ngan kung sino. Attaching, supporting documents like witnesses, testimony, yes. Ano mo mga questioning sa kanra. Ada apilat ang photographic, investigation mo abi itong doon. Okay? And last is fire investigation report, minimal damage fire incident. Usually, ini nga report, gihimo inis itong mga diktila, nga responde, nga halimbawa, balay nira, di ka na-aksidente mo lang, nasunog ka sa gilid, pwede mo na ito nag-file as incident. Accomplished in case of fire which resulted to negligible damage to property. Have no recorded casualty. Ako hungit ka mo, thank you. So, fire investigation report, minimal damage per incident. Kanugihin mo siya kung kapabayaan man la sa tagbalayan ay nabok. No? Kanra man la. Kaya di ka na mag-inim mo spot report, progress investigation report kung kanra malabalay ag-ikuan. Tapos dito yung man la, nasunog. Halimbawa, sa'yo man lang doon, nga pawo na nadali, mag-spot report ka pa. Mag-progress ka, mag-final ka. Grabe nga, hassle. Okay. So, methodical examination, the systematic approach in all relevant details found at the fire scene during the actual conduct of investigation. So, you will use methods.
like scientific method, the analytical process necessary in a successful conduct of investigation. Usually man, scientific method na natin ginagamit, di ba? Evidence spoliation, muna na nakisusunod kanina, kailangan mo i-preserve, kaya pwedeng magkaroon sin evidence spoliation. Loss, destruction, or material alteration of an object or document which can be used in legal proceeding. Kaya kaya pag-abot sa legal proceeding, ikaw as fire investigator, ikaw ang ma-present dito. Nga naman ang tawag sa expert witness. Kaya ikaw nakakaaram, paano nagkayaon sunog. So, sa mabase ang judge kung arson ba talaga ipa-file sa kanya. No? So, ikaw talaga ang big con dito. Mga dana hindi bahagi babaydan para di rin nila i-declare na arson. So, fire spread, the movement of fire from one place to another. So, very sabotable. Fire pattern, the visible or measurable physical changes or identifiable shapes formed by a fire effect or group of fire effects. Naroon mga classes and fire pattern. Dito mga inverted V pattern, line of demarcation, soot deposit. Yan, makikita ito na yun. Point of fire origin or base of fire. Narinig siya? Exact physical location where a heat source and a fuel came in contact with each other and where the fire begins. Kundiin god nagtikang ang sunog sa sayo nga panimalay. Halimbawa ito, example ta kanina sa arcing. Halimbawa ito nga nautod nga wire tungod sa induced current ni suswad ko kanina. Nautod sa aurora nga kusog sa voltahe sa kuryente. Di ka nag-arcing siya. Nasunog ang kahoy nga kanyang kakabitan. So that is point of fire origin. Di na nagtikang an ignition. No? Halimbawa, pag dagkot na sa nga kahoy, nadamay ang poste. Di mo pwede siguro nga poste ang fire, point of fire origin. Ito nga, nag-arcing mismo. Kaya di na good pagtikang mismo. Where the source, heat source and fuel came in contact. No? Kundi good ang pagtikang. Okay, legal aspect of fire investigation. Arson is defined the crime of maliciously and intentionally or recklessly starting a fire or causing an explosion. A crime committed by a person who burns or sets fire to the property of another or who sets fire to his own property. No? Dirila fire sa property sa another kundi party sa kanya. Under circumstances which expose to danger the life and property of another. Fire caused by accident or negligence does not constitute arson. Kanano kay accident or negligence diri masuwag ng arson? Correct. Kaklaro sa definition, intentional an arson. Maliciously, no? Nanan kay bansan malis nga si motive. Saran malisyoso. Nanan kay bad, san malis nga si motive. Di ba almost mala propareho, pero iba siya na magkaiba siya. Nanan malis. Motive muna, nanan motive. Ang motive kasi, di ba, sir, motibo. Motive can be good or bad. Halimbawa, kanano kay nag-review ka sa amplet, nanay mo motibo. Makapasar. While malice, which is negative. Tuyo, as in ill, evil, kanya tuyo ng pag-iwan. So, mga itang kaibahan. Motive can be good or bad. But malice is bad. Kung talaga, purely negative talaga siya. Okay? Kinds of arson. May kitisugan nga, simple arson, may destructive arson, and then other cases of arson. Tanday niyo yung matulong arson kay danay may mga question dito nga, nanay ni siya nga klase nga arson. Gitatagang kang mga instances, so ari yan explain ko sa iyo. So, what is simple arson? Under section 1 of or BD 613,
otherwise known as simple arson. Any person who burns or sets fire to the property of another shall be punished by prison mayor. Pero ito nga duration. Prison mayor. 6 1 day to 2 Pera? 6 years. 6 years, 1 day, 2 Years. Dapat memorize na ninyo ito na, ang mga durations and penalty. Tikang pa itong college. So, any person kuno who burns or sets fire to the property of another, that is simple arson. Same penalty kuno shall be imposed when a person sets fire to his own property, o sa kanya naman, under circumstances which expose to danger the life or property of another. Halimbawa, si Mr. X, gisunog niya kanya sarakyan, harani sa balay ni Mr. Y.